Pinalutang ni Senate President Tito Soto ang pag-amyenda sa saligang batas. Yan ay para maitamaan niya ang panghihimasok ng Korte Suprema sa kapangyarihan ng Kongreso. Nang desisyonan nito ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Pinal na ang desisyon ng Korte Suprema pero para kay Senate President Tito Soto, hindi pa tapos ang usapin tungkol sa pagdedeklara ng Supreme Court na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Aniya, kakausapin niya ang liderato ng House of Representatives kung ano pa ang maaring gawin sa aniyay pagkakamali sa desisyon ng Korte Suprema na nagpahirap umano sa proseso ng impeachment. Pinalutang din ni Soto ang usapin ng pag-amyenda ng saligang batas para raw maiwasto ang ginawaan niyang panghimasok ng kataas-taasang hukuman sa kapangyarihan ng Kongreso. Palitan na natin konstitusyon. Baguhin na natin. Pagka ganyan, pagkatapos, marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan para or maghihintay tayo decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na to. Sa desisyon na inilabas kahapon, may mga nilinaw ang Supreme Court. Una, ang unang 3 impeachment complaints laban kay Vice President Duterte ay hindi raw inilagay sa order of business ng Kamara sa loob ng nakatakdang 10 session days dahil ang dapat daw sundin sa pagbibilang ng araw ay simpleng calendar days o literal na bawat araw na nakasesyon ng Kongreso. Ang sinunod kasing bilang ng Kamara sa isang session day mula sa pagbubukas ng sesyon hanggang sa i-adjourn ito. Pangalawa, maituturing ng initiated ang isang impeachment complaint kaya aandar na ang 1-year ban sa paghahain ng iba pang impeachment complaint laban sa opisyal kapag inirefer na ito sa Committee on Justice. Kung hindi inilagay sa order of business sa loob ng 10 session days o pagkatapos ito ay hindi inirefer sa House Committee on Justice sa loob ng 3 araw o kung hindi ito inaksyonan ng Kamara bago mag-adjourn sine die. Ang ika-4 na impeachment complaint noon laban sa bise, hindi na dumaan sa Committee on Justice at direktang ipinadala sa Senado dahil suportado ito ng mahigit 1/3 ng mga kongresista, alinsunod sa probisyon ng saligang batas. Dati sinabi ng Supreme Court na dapat binigyan ang bise ng pagkakataon na sagutin ang mga paratang bago inirefer sa Senado. Pero sa bagong resolusyon, nilinaw ng Korte na kung ganitong paraan ang gagamitin, ang pagkakataon ng nasa sakdal na magbigay ng panig ay sa paglilitis na mismo sa Senado. Sa desisyon pang isinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, sinabi niyang hindi dapat maabuso ang impeachment para mapanatili ang kapangyarihan ng kasakiman sa pamamagitan ng panghiya ng mga nasa matataas na posisyon para mapigilan silang gawin ang kanilang sinumpaang tungkulin. Ang mandato raw ng Supreme Court ay tingnan kung may pag-abuso sa pamamagitan ng pagsuri sa proseso at pagtiyak na ang interpretasyon nito sa rules, batas at konstitusyon ay hindi magagamit para pahinain ang impeachment process. Ayon kay former Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, isa sa mga bumalangkas sa 1987 Constitution, sa bagong resolusyon ng Supreme Court, mas bumilis ang second mode of impeachment o yung pagpa-file ng complaint ng 1/3 ng lahat ng miyembro ng House of Representatives na agarang itatransmit sa Senado. Kung dati kasi, ni-require na padaanin pa ito sa House Committee on Justice, ngayon sinabi ng Supreme Court na maaari na itong gawin ng Kamara kung nais lamang nila. Mas maganda na ngayon at hindi na masyadong mahigpit ang proseso ng impeachment. Tinanggal na yung mga requirements na kailangan magkaroon ng hearing, kailangan magkaroon ng prueba na naintindihan nila yung complaint at saka yung ebidensya. Hindi na kailangan yun. So optional na lang yung hearing at saka yung dating procedure na i-refer na sa committee as a way of initiating a complaint. Punto pan Esguna, hindi na rin pwedeng upuan o hindi aksyonan ang impeachment complaint. Over the loophole when Congress makes ipit the complaint, doesn't refer it to a committee, iniipit lang, and lumampas yung panahon. Sabi ng Supreme Court, hindi pwede yon. If you do not refer to committee within the time period and the time lapses, yun, commence na rin yun. Or even if you do not refer to committee and the time is still running, but the Congress adjourns, yun,
initiated na rin yun. Panukala ni Azcuna, may magagawa pa ang Kongreso sa pamamagitan ng pagpapasa ng rules na naaayon sa posisyon nito. Palagay ko, pwede nilang baguhin yung mga sinabi ng Supreme Court as long as it's consistent with the Constitution. Hindi naman naitago ng ilang mambabatas ang kanilang dismaya sa Korte Suprema sa pagbasura nito sa impeachment ni VP Sara. Pero hindi pa raw tapos ang laban. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Hindi masaya ang ilang miyembro ng Kamara sa naging desisyon ng Korte Suprema sa kanilang motion for reconsideration. Kaugnay ito sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na idineklara ng SC na unconstitutional. Ang Makabayan Bloc dismayado dahil mas magiging mahirap na raw ang magsagawa ng impeachment proceedings ngayong pinagtibay ng Korte Suprema ang kanilang desisyon. Dagdag nila, hindi nagagana ang tinatawag nilang fast-track mode ng impeachment na siyang isinagawa ng Kamara sa impeachment ni VP Sara. Sa fast-track mode kasi, hindi nadadaan sa House Justice Committee ang isang reklamo at dediretso na sa plenaryo for approval. Ito ay kung at least 1/3 ng mga miyembro ng Kamara ang pumirma rito. Sa motion for reconsideration decision na ito, bumaliktad silang lahat, no? At inatrasan yung mga naunang batayan kung bakit pinigilan yung trial, particularly yung mga dagdag na due process requirements sa fast-track mode of impeachment. Gayunman, inatrasan nga nila ito, pero nakahanap pa rin sila ng bagong dahilan, a technicality, para i-justify pa rin yung pagpigil ng impeachment trial. So in the end, nabago yung mga batayan pero same result. No? Pigil yung impeachment trial ng Vice President. Bagamat hindi pumabor sa Kamara ang naging desisyon ng SC, tuloy pa rin daw ang paghahain ng Makabayan Bloc ng panibagong impeachment complaint laban sa bise. Kaugnay pa rin ito sa umano'y pagwaldas ni VP Sara sa 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong siya pa ang kalihim nito. Sinusulong po natin ang panawagan ng taong bayan, lahat ng sangkot dapat managot. Magsimula tayo sa pinakatuktok, sa Presidente at sa Vice-Presidente. Para naman kay ML Party List Representative Laila De Lima, derogasyon ng constitutional powers at prerogatives ng Kamara ang ginawang pagbasura ng SC sa motion for reconsideration ng lower chamber. Ang nagkapareho dun sa main decision or original decision at sa resolution ngayon at nakakabahala pa rin, tulad sa naunang desisyon, may paglihis ang Korte Suprema sa letra at diwang nasa saligang batas ukol sa pantay at magkahiwalay na kapangyarihan ng hudikatura at lehislatura. Pero sa kabila nito, hindi naman daw inabswelto ng SC ang bise sa umano'y pagkakasala nito na siyang naging basehan ng impeachment complaint laban sa kanya. The court's decision was based on procedural grounds and did not rule on the merits of the allegations against VP Sara. Kaya nga, pwedeng magsampa uli ng impeachment case laban kay VP Sara even with the same substantive grounds contained in last year's complaint. Unanimous ang naging desisyon ng Korte Suprema at hindi na raw ito tatanggap ng anumang apela. Dahil dito, pinag-aaralan na ng House Justice Committee ang pag-amyenda sa Rules of Impeachment.